unahon ko si Congressman Cabalda. Ang matuod sina, hindi lang imol kundi ang kalabanan, labi na gid diri kita definido magkonsentrar sa sulod sa segundo distrito. 80% sang aton mga pumuluyo mangunguma nga nahambal kabahin sang hambal mo nga imol. Sa madugay na nga panahon daw napabayaan ang ila kausa nga ina subong ang aton gusto nga ibuligan nga para matagaan man sing malivye ang ilang problema. Gaksakit ang akon balatyagon makita nga ang mga aton kaumhan gina-converter into subdivisions nga ang apektado sina ang aton mga pumuluyo labi na gid ang mga imol nga ginhambal ni Monsignor. Tagaan naton sila si pasilidad, pre-harvest and post-harvest facilities nga kung diin maangat man ang ila pagpangabuhi. Ina ang aton isa sa mga aton programa, madamo pa kita kung tani upod lang sa malipot nga panahon ginahatag sa aton, ginasorte naton ini para makaigo lang sa segundo o minuto nga ginahatag. Congressman Sioco, sir, ang imo siningan sabat. Simple lang akong duha nga programa. Investment sa tao kag investment sa duta. Ang pamangkot ni Monsignor Oso, parte sa investment sa tao. Napakita ko na gid sa sulod sang 15 ka tuig kung gaano ang ginbutang naton nga investment sa tao ilabi na gid sa kabataan. Hindi lang education for all program nga may libre nga uniforme, school bags, kag mga school supplies for 60,000 of our students, 35,000 in elementary and 25,000 in high school. Makita gid naton subong, Monsignor, we can see the difference of our investment in computers, in classrooms, in facilities. 15 years ago, sa nag-abot ako diri, halos tanan kang estudyante pronti. Subong, iba na gid sila magtindog. Ipagid ang ilang posture, ang postura. They can speak English so eloquently and so fluently that they are prepared for any call centers anywhere in the world. So this, para kanakon, is the most important investment. Okay. Thank you, Congressman Sioco. Ang dugang pagkinsining ang mga pamangkot nagikan sa aton mga panelista, kalakip na ang mga mainit nga isyu ang pagkasabton sa aton mga bisita sa pagbaliksang Sambua 2013. Sambua 2013, kag this time ato na ibaluon ang pamangkot nagikan sa sektor sa mga pamatanon. Mr. Subrimisana, sir. Kami nga mga pamatanon ang nagatanaw sa inyo, hindi lamang mga politiko, kundi amon nga mga role model, ilabi na gid sa amon nga pagpartisipar sa ulihi sa piniliay. Ang akon karon nga pamangkot, ano ikaw nga klase sang isa ka politiko nga amon dapat tan-awon kag sundon bilang amon leader? Okay, Congressman Sioco. Well, I do not lead that. I lead not only by example, but I actually lead according to the will of our people. It's not the other way around. Baliskad gid ang akon piramid. Para kanakon, akon mga pumuloy ang taong ara sa babaw, ako ginang ara sa dalom. Okay? I am a servant of the people, suluguan ako sa akon pumuluyo, and it is the will of the people that I follow. So, it's very simple. I do not ask them to follow me. I find out kung ano ang gusto nila, nakatuan, kung diin sila gusto magkanto, kung anong paagi para makaabot nila, kakamuna akong ginaobra to help them and to support them get better lives for themselves. Not according to my own desires or my own visions and definition, but according to sa ilang kaayuhan kang kalipayan. Okay, Congressman Cabalda, sir. Ginpahanggad ako kang akan ginikanan kag akan lolo kag lula bilang isa ka matutuod nga Kristiyano nga may kahadlok sa aton Ginoo. Amo di ang ginapa insindigid ka naman nga magrespeto sa aton nga isig ka tao. Amo ra siguro nga maway kamo batian nga gahaboy ako kang malain nga tinaga sa akin nga kasumpong. Ang akan lang ginaobra para lang nga mapakita ang akan kaugalingan kag mataog ang anang mayad nga serbisyo sa pumuluyo. Kag waay nagahaboy kay hindi ako gustong magsakit kang bratyagan kang pumuluyo. Ang aten gusto bag-o nga klase ka panghimanwa. Panghimanwa nga may kahadlok sa Ginoo. Panghimanwa nga may katampad sa pagserbisyo. Kay amo di ang mayad sa pag-umwad kag pangpagabuhi kang aten pumuluyo. Okay. Ato na ibalon ang pamangkot nagikan sa sektor sang agrikultura. Mr. Chavez, sir, go ahead.
the Senator Drilon is moving heaven and earth to push through with this mega dam project, no, called Halaur River Multipurpose Dam Project, no, in Kalinog. Nakita namon nga may fault line ang area kag very weak ang foundations ang mga lugar. Ano ang inyo tindog angot diri sa amuni kadako nga proyekto nga ginaduso sang isa ka senador nga sa paglantaw namon makatugas ang kahalitan sa amon? Okay, Congressman Caballero. Ako mismo personal, nagapati nga hindi naton ina kinahanglanon. Hindi ang dako nga mga dam nga ina. Ako isa advocate sang renewable energy. Nga gamiton naton ang mga renewable nga makuhaan naton sing aton mga power. Ang akon gina-advokasya kung tani sina run of the river hydro ay nang magagmay lang nga hydro nga waay nagaguba nga nagaput up sa mga langko nga dam. At the same time naga-generate sang power, natural nga pamaagi, gaaylig ang tubig, makuha naton sing power. I for one, hindi tungod nga wala ako ginasuporta ni Senator Drilon, pero ang akon personal kapagpati nga hindi naton kinahanglanon ina. Thank you, sir. Congressman Sioco, ang sabat mo. Madamo nga salamat gid sa imong pamangkot. I have been looking for you for a long time. I am totally, completely against the project of Congressman Drilon. 102 meters ang taas sa main dam. Kag tatlo gid ang dam, hindi lang isa. Okay? The whole network is a huge network. And it is an accident waiting to happen. You cannot clean and reinforce a force line effectively. It is God who placed that fault line there. No matter what you do, maski tanan sang simento sa kabilugan, sang kalibutan, ibutang mo dira sa fault line na hindi mo gid maremedyohan in ang fault line. So it is an accident waiting to happen. Damo gid tens and thousands or hundreds and thousands of people will die if that dam breaks. And it will break because it is on a fault line. Thank you, sir. Talking about corruption, pasensya kung ipamangkot ko ni sa inyo, Congressman Sioco, paano mo ma-explicar ang ining ginaaligar anomalya sa pondo ng TESDA? Well, ang gusto ni Harry Guruseta is actually to bring about an elimination at an election. Okay? He wants to avoid an election completely because he knows he's going to lose. So they've been trying to eliminate me. They've been filing cases upon cases, but my conscience is completely clean, and my people know best. Okay? So, muna, when we talk about corruption, I have a whole list here of the charges that have been filed against Guruseta. I will not take them up today because he is not here to defend himself. I think that is why he is not here, precisely because I have a prepared list. But, muna, sa uli, pag nagdutakanay na gid kami, okay, mapuno gid ako sa lutak, mapuno man siya kang lutak, mapuno man si Kadyo sa lutak, in the end, you will have to choose between three makawats. When that happens, you have to use your heart to choose. Okay, excuse me, sir. Are you confident na wise may magwa nga order para sa imo before ang pinili ay sa Mayo? Well, I am as confident be. Look man, no handcuffs. Pila ka beses niya ginasiling. He is trying his best to eliminate me from the election through elimination, not by election. And so, God willing, thank God, I am going to make it to election. There is no ends, ifs or buts about it. I will make it through election, and I will make it beyond election. Abi ko, ini mga kaso nga ginapaan nila sa akon, I am 70 years old. I may already be in heaven by the time before these cases are finished. Kaya man, these are all made to intimidate me, to discourage me, and to serve as propaganda for Kadyo Guruseta. Okay, tagaan ko sa tsansa si Congressman Cabaluna sa pag-atay sa reaction, sir. Go ahead. Mariak lang ako tungod sa ko ni Congressman Sioco nga tatlo ka makawat. I hope hindi ako sa tatlo nga ginmention niya. Okay, sir, speaking of corruption sa gihapon, may issue before about sa pag-implementar mo sa PIDA. Paano mo ma-explicar sa taga-segundo distrito nga ang minilyon nga ginhatag sa imo, ginhaboy mo allegedly sa ibang nga lugar
kagamay lang ang proyekto ang nagsulod sa 2nd District. Insakto ina nga may iban ako nga programa sa iban nga lugar. Tungod ina sa pag-atubang kang akan obligasyon kag responsibilidad bilang isa ka party list nga ang sakop na bilog nga Pilipinas. Gin patuman natin tungod man sa sugo kang aten junta direktiba kang one care party list kay sandaang naga-determinar kung diin dapat ibutang ang mga proyekto. Kung may nabulig makita sa ibang lugar, tungod pagkilala nga mas may kinahanglanan sanda dito. Lidya sa atin sa segundo, hindi man makuon, nga way kita ti proyekto, o garing way kamo ti karatula nga makita nga nasangit nga ana dyan nga proyekto, ana ni Congressman Kiting Cabaluna. Tungod hindi ako ipal. Ang negatibo lang kay way kita ginasangit nga proyekto, nga karatula nagapuon, nga way kita proyekto. Bilog nga probinsya sang Iloilo, may nadala kita mas o minus 50 milyones. Sa sulod sang segundo distrito, mas o minus 30 milyones ang nadara natin nga mga proyekto. May prueba ako dyan. Alright, nagainit ang mga isyu kag mga palamangkutan noon. Dugang pagid sini nga mga pamangkot nagikan sa aton mga panelista ang aton ibalon sa pagbalik sa Sambua 2013. Nagabalik ang Sambua 2013 kag dugang pamangkot nagikan sa aton sini nga PPCRB. Monsieur Oso, go ahead. Salamat. Ang isa ka cancer sang electoral process sa Pilipinas amo ang vote buying. We have been running PPCRB since 1992. Siling namon nagabaha ang kwarta. Pero subong nga eleksyon, siling sang kadabuan, magaanaw gid ang kwarta. Na pwede bala ninyo kami mapasalig nga hindi kamo iya mag-intra sa vote buying, hindi kamo magamit guns, guns, and gold. Kag kung hindi ka mo magamit sining 3 ka Gs, paano nyo dagpon ang eleksyon? Congressman Balon. Gina pa siguro kung way takan ti kasarang nga magamit kang ginahambal mo nga 3 Gs nga diya, ubod sangan pa kung may iba pa gid nga Gs. Ang akan lang strategy, nagaparapit ako sa pumuluyok. Ginakapuyan ko, ginapulawan nga magparapit ka nanda ka, ginapaathag ka nakan, ang akan mayad nga tinutuyo nga pagserbisyo sa atin pumuluyo. Isa ka pa maagi nga pabatyag ko kananda, nga ang anda bugto nga si Kiting Cabaluna, ka level nanda, ka imaw nanda, isa ka bratyagan, isa ka panghuna-una, isa ka handom, nga mayad sa pumuluyo. Diya ang pagparapit ko kananda, isa rin nga kuon ko, nabatyagan rin nga atin pumuluyo, kay makuon sanda nga, imaw gali kami kadya, kay ga ang kausa namon, ginaimawan na. Congressman Sioko, sir. Well, I do not believe in buying votes. I believe that elections should be determined by the trust that people repose. There is a saying that the will of the people is the will of God. I think that that should always be respected and seen to be the supreme ingredient and the supreme reason for choosing a congressman. In as far as the other question is concerned, of how am I going to become close to my pumuluyo, I have already become close to my pumuluyo. Hindi ko na kinalano silang pangaluyagan. We are one and the same. When you say Boboy Sihuko, ang kalbo nga gwapo, you are actually talking about the people of the 2nd District. And when you say ang pumuluyo ang segundo distrito, you are referring to Boboy Sihuko, ang kalbo nga gwapo. Okay. So we are one and the same. I do not have to, unlike Kiting, he has to become close to them. He has to work on that. I already have accomplished that many times over. Okay. From the youth sector, sir. Go ahead. Ang dako nga bahin sang aton populasyon halin sa sektor sa mga pamatanon. Ano ang inyo nga mga nakita nga mga issue kag problema sa sini nga sektor nga pwede naton dalon sa pagbalay sang mga laye kung kita ang magapungko sa Kongreso? Congressman Sioko. Investment sa tao, especially education. It is what will make a difference between our poor today and our rich tomorrow. Okay? That is where I have put the greatest investment in my district. On the computers, the classrooms, the school uniforms, the school bags, the school supplies. I have done that for 13 out of the 50 years. And I have returned it back again since First Bureau is now answering for the medical that I've had to use my personal money on since napunga na aton 4 barrel. I am now back with the Education for All program that has freed my own personal funds, and everybody will get their uniforms, school bags, and school supplies this year. I've already delivered all of the uniforms to first-year high school. I've already delivered all of the school bags to grade 1, and the rest will arrive
for all of the others before the opening of class. Okay, Congressman Cabaluna. Isa ka komprehensibo nga programa nga kung sa diin mapalayo naton ang aton kabataan sa malalain nga bisyo labi na gid ining droga. Kay nakita naton nga dako nga hangged nga halit ang droga sa aton kabataan. Dapat ang aton kabataan mangin aktibo sa partisipasyon kang aton panghimanwa. Tugad ako ay nagapati nga kabataan nagapabilin lamang nga buwas damlag kang aton nga nasyon. Dapat nga mangin aktibo sanda, proactive nagapartisipar sa aton mga panghimanwa. Kay nakita ang kusog nagiging kuon mo nga mayoriha kang aton pumuluyo dyan sa kabataan. Isa ka komprehensibo nga programa nga ang hindi rin sanda mangin drop out sa aton eskwelahan. Nga padayon ang eskwelahan kay nakita natin nga kung mayad ang tinunan maparaya sanda sa mga bisyo kag mangin mayad sanda nga pumuluyo kang aton nga sosyedad. One more question sa aton sining sector sang agrikultura. Sir, go ahead. In the Philippines, in our country, ang ginawa ng land reform daw tama gito problemado. Basta subong nga land reform ang nagyapon. For both the congressmanables, pamangkot namon nga anong gid ang inyo yang programa, no? Halimbawa bilang legislator, para mag-advocate sa sining tunay nga reforma sa duta sa Kongreso. Congressman Cabaluna. Isa ka komprehensibo nga pagsilaw kag pag-review sang aton tanan-tanan nga layi nga nasakop sa land reform. Una siguro nga obrahon naton ang konsultasyon sa aton mga manguma kung ano gid bala ang kinahanglanon sang aton manguma. Kay hindi man naton mabulong kung anong kinahanglanon kang aton manguma, kung hindi man natin gani mamanan kung ano gid ang gusto na nanda. So, i-balance natin ang kinahanglanon kang manguma kag ang kapasidad kang ating gobyerno, kapasidad kang mga druggle nga mga landowners nga mapatuman ang ating nga land reform nga dyan. Hopefully, ako gapati nga maabot gid pira kadlaw kung kita nagabinuligay ang land reform nga dyan nga mayad kag win-win solution para sa manguma kag sa mga big landowners masabat natin kag matawan alibyo ang ating mga manguma. Congressman Sioco. Well, si Kiting Cabaluna would like to start asking our mangungumas, but I think that the government and the mangungumas themselves already know what the problems are. The problems have been identified. The problems is a problem of implementation and a problem of funding and a problem of will. Tatlong gitna. Okay? Implementation, the implementation is defective and the implementation is not as thorough and as comprehensive as it should be. Okay? Number two, there is a problem of funding. The funding is not complete. If there's not enough money in it, given by the government, it cannot be implemented because it has to be paid. Okay? It is not a confiscation. Okay? Number three, there also has to be the will and example of the government. One of the things that have really delayed land reform in this country is the Hacienda Luisita case. Kaya man ginatulig sa tao, kung si Presidente hindi mag-give up ang ilang duta, kaya nga naman ako. Okay, sir. Tagaanta ka mo 30 seconds to ask question sa kada isa sa inyo. Congressman Sioco, go ahead with your question sa kay Congressman Cabaluna. Kiting gisiling mo nga naghatag ka sa damo-damo nga proyekto sa ibang nga banwa, sa ibang nga probinsya, sa Basilan, 37.5 million ang ginhatag mo from 2010 to 2011. I only have the 2010 to 2011 figures, so I only want to focus on that. Okay? If you give me 2013 figures that the internet cannot prove, I am not interested in that. Sir. But you gave 37.5 million to Basilan. Ang pamangkot mo, sir. And ang siling mo, bayad na para sa kabalaslan nga ginhatag sa imo. Pero kiting, 1,001 votes lang ang ginhatag sa imo. Anong kabalaslan ginasiling nato? Sa Albay, naghatag ka sa 46 Sir, bilyon. excuse me. Go ahead with your question. Yeah.